Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay Hindi ka guaranteed papasok sa langit kasi meron kang pastoral degree. So, sabi ni Father God, i-share ko tong message. Kasi ang daming mga Pilipino ng born-again Christians and also Catholics. Okay? And mostly ito mga tao ay mga lalaki. Gusto nila ma-feel and maniwala that sila ang tagalingkod ni Jesus Christ. So, papasok sila sa ministry na maging pastor or pare. And I'm not saying mga lalaki lang, but mga babae din, ganun din. Pero majority is mga lalaki. So, sabi raw ni Father God, hindi kalooban niya to. Okay? At kung gagawin mo to, meron kang Pharisee spirit na papasok sa iyo, sa katawan mo. Anong Pharisee spirit? Mga strongholds na nagawa ng tao, mga doctrines, teachings, hindi kalooban ng Diyos. In fact, kontra sa kalooban ng Diyos. Even though sasabihin nila yung preaching nila about Jesus Christ, pero i-twist nila ang scripture para ma-please ang mga tao. You see, itong mga ministries, halos madaming ministries ng churches, gusto nilang i-please ang mga tao para mas madaming followers sila. Pero kung talagang tagalingkod ka ni Jesus Christ, you're not focused on followers, you're focused on discipleship. Ibig sabihin that you do exactly anong nasabi sa'yo ni Jesus Christ. Siya yung Panginoon mo. Siya ang teacher mo. Nakikinig ka sa Kanya kasi meron ka personal relationship with Him. Hindi ka nakikinig sa mga tao. That's the difference. And alam nyo ba, si John the Baptist, okay, let's go way back during Jesus Christ's time. Hindi siya pastor, hindi siya Pharisee in fact, kasi back then wala man pangalan ng pastor. So, Pharisee ka, yun ang pangalan ng pastor. Pero ang dami niyang mga followers at ang dami niya na lead na mga tao kay Jesus Christ. Paano niya nagawa yun? Kasi nakinig siya sa Holy Spirit at nagawa niya ang utos ni Father God sa kanya. See, God blesses him. Father God increases His wisdom and lahat ng fruits of the Holy Spirit para He will have great influence sa mga tao to lead them to Jesus Christ. Diba sabi niya, ako ang making the way para dumaan ang Son of God and ang pangalan niya ay si Jesus Christ. So, yun, hindi siya Pharisee. Yet alam niya ang kalooban ng Diyos and nag-preach siya. Ang dami niyang natulungan ng mga tao. See? Another one is isang babae, pangalan niya it's been many years that namatay na siya, pero very famous evangelist sa Amerika, pangalan niya ay Kathryn Kuhlman.
Etong babae, hindi siya pastor. Okay? At the same time, if I remember it right, wala siyang college degree as well. She's a heartbroken woman that na-allow niya si Father God gamitin siya buong buhay niya. Ang dami niya nadaan ng pagsubok. Pero when obedient nang siya kay Jesus Christ, nagamit siya ng Holy Spirit, then ang dami niya nag-pray over ng mga tao na heal sila. Ano man ang sakit nila, gumaling. At nag-preach siya ng matapang ang preaching niya, na hindi siya takot sino man ang kalaban niya, tao, at most especially, hindi siya takot kay Satan. Kaya niya labanan si Satan. You see how matapang yung babae? She became a virtuous, godly woman sa Proverbs 31. So, pwedeng gamitin si Father God ang mga tao na willing to be used. Basta submissive ka sa lordship niya. Pero kung pupunta ka dito sa mga ministry para meron kang diploma na sasabihin mo, ay, pastor ako, ay, pare ako, or ako ay madre, minister, whatever it is. Alam nyo, waste of time lang yan. Kasi when mamatay ka, hindi naman sasabihin ni Jesus Christ sa'yo, ay, tagalingkod ka sa akin kasi naging pastor ka or naging pare, madre. Hindi. Sasabihin niya sa'yo, tagalingkod kita kasi nagawa mo ang kalooban ng Ama ko sa langit. And when nagawa mo yun, papasok ka sa langit. Pero ito mga to, hindi papasok to sa langit unless magsisi sila at umalis dito sa mga institution and be submissive to the Lordship of Jesus Christ. So, sana na gising ang isip nyo sa katotohanan tungkol dito. Don't follow yung nabigay ng worldly yung regalo ng ganito, ng ay, maganda maging pastor. Ano, alam nyo, matataas ng ang pride nyo dito eh. Eh, di ba sabi Jesus Christ, kung gusto mong pumasok sa langit, dapat mas taas pa ang righteousness mo sa mga Pharisees. Itong mga pastor, Pharisees yan eh. Tapos kung gusto mong pumunta sa ministry, maging pastor, hindi ka papasok sa langit. Sabi ng Jesus Christ, mga Pharisees, hindi sila papasok sa langit. Kasi self-righteous sila. Ang dami lang strongholds na kontra sa kalooban ng Diyos. Ayaw nilang sundin ang kalooban ng Diyos. Kasi kala nila, lahat ng gawain nila kalooban ng Diyos. Pero hindi naman sila fully submissive sa Lordship of Jesus Christ. So, sana na gising kayo sa katotohanan. And please share this para mas madaming Pilipino malaman na ito, waste of time lang to, ang mga ministry ng maging pastor or pare,
None. Okay? It's time to repent. Gawin mo ang kalooban ng Diyos through a personal relationship sa Kanya. Sundin mo ang utos ni Jesus Christ. Siya ang Panginoon mo sa buong buhay mo. Then, makikilala ni Jesus Christ ka at papapasok ka talaga sa langit. Guaranteed yun. This is the end of the video. May Jesus Christ bless you.